Good morning mga kaplantitos and plantitas. Ngayon magpropagate tayo ng Philodendron mami. Ito na yung pinaka-safest na pagpropagate ng Philodendron. Ito naman sila nakaano na to. Naka pag-produce na ng 3 puno dahil namatay yung original na puno. Ngayon naghiwalay sila. Pero mas safe pa rin kung puputulin natin tapos hindi mo natin siya ilipat. Diyan lang muna. Yan ang ginagawa ko. Ito pala yung aloe vera. May aloe vera kayo, magputol kayo ng konting dahon. Tapos, yung pang-propagate na kutsilyo o blade, itutusok natin. Kasi itong aloe vera, nagtatanggal ng bakterya. Tapos, puputulin lang natin sila ng 3. Dito kasi may mata tong isa, mag-produce naman ito ng bagong dito sa ibabaw niya. Yan, naghiwalay na. Tapos, kakalangan natin para hindi magbalik. Yan, maghiwalay na sila. Tapos ito din, dahil may sariling puno din to, nasa susunod na ito kasi masyado pang madadama yung iba. Ganyan lang. Tapos pabayaan, din na natin takpan muna yan para matutuyo. Yan, ganyan lang muna siya. Antayin natin na matuyo bago natin ilipat ng ibang paso. Ganito yung ginawa ko niyan. Ito isang linggo na mahigit kasi umuwi tayo ng probinsya. 10 days tayo doon. Pinutulto natin bago umalis. Ito na yung, yan, may suloy na siya. Ito yung pinutol natin. Ito yung tuyo na siya. Ngayon, pwede na natin silang paghiwalayin. Pwede na natin kuhanin tong top cut niya. Safe na po ito kasi, ayan buhay na yung, may 2 shoot na siya. Buhay na. At saka ito, hindi siya masyadong nahirapan dahil yung ugat niya kumakain pa rin dyan sa paso. Magkasama pa rin sila. Ganyan. Ngayon ang gagawin natin, hanapin natin yung mga ugat niya, paghiwalayin natin sila. Medyo mahirap lang dahil magkasama itong puno na ito. Bubulabugin muna natin sila. Ayun lang, naghahalo na yung ugat nila.
Itong isa ang bubunutin natin. Kasi magkasama naman itong iba. Yan kasi dito to sa original na puno. Tapos yung iba magkasama naman sila. Tanggalin muna natin yung tukod. Ayan. Yan, mahaba na yung ibang ugat niya kaya ayan. Nakuha natin tong top cut niya. Kompleto ng ugat kaya di masyadong masasaktan. Tapos yung naiwan naman, ayan. Okay pa naman yung mga ugat niya. Pwede na natin ilipat ito. Sure po tayo ditong hindi masyadong nasaktan kasi yung pinagputulan tuyo na. At saka yung mga ugat ang dami. Sip na sip po yung ano natin. Pag-propagate natin pagka ganitong pamaraan. Hindi kagaya nung
ikakat mo lang siya, tapos ibabad sa tubig. Minsan mabubulok, minsan namamatay dahil hindi maganda yung ugat pagbunot. Ito kasi buhay na talaga siya bago natin hiniwalay. Itong naiwan, tabunan naman natin itong mga ano niya, ugat niya. Yan, kasi nandyan yung dalawang shoot. Sure na po tayo na itong Florida bronze natin, buhay na buhay silang dalawa. Ayan na. May dalawang puno na tayo. Konting tubig. Dahil yan. Hindi lang po natin painitan ito. Yan sa malilim lang muna. Kung maaari, itatago natin siya na hindi matatamaan ng direct sunlight. Pwede dyan sa mga ilalim ng mga halaman. Yan, pwede dun. Pagpalit natin sila. Palit natin sila dito sa mga halaman na nakatago. Ito ang ilalabas natin. At sila ang ilalagay natin doon sa lilim. Yan. Pati yung mother niya. Kasi nasaktan din to dahil nagalaw yung mga ugat. Yan na. Kasi malilim dyan. Hindi sila natatamaan ng direct sunlight. Mga isang linggo, ayos na sila dyan. Ito na lang yung ilalabas natin. Kasi ano na ito. Pati pala yung kinat natin. Paliliman din natin siya dahil para hindi malanta sa init. Ayan. Ganyan lang. Mga isang linggo, maayos na yan. Yung isa naman, mga isang linggo, paghiwalay naman natin siya. Yung bago nating kinat. Ganun lang yung pinakasip na propagation. Hindi natin pilitin na putol-putulin agad. I-cut natin siya, tapos di natin tanggalin sa paso nila para buhay pa rin hanggang sa matuyo na yung pinagputulan. Matibay na siya. Yan lang po. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood sa aming channel. God bless and more power.